magandang gabi po sa inyo lahat. This is Channel Reds and Boss ng Bayan. Again, ito naman po ating episode dito po sa Distrito 3. Ayan, ang ating tinatawag na Your Miss Choice Profiles. Ayan. I don't know kung saan yung pro, pero may files tayo babuksan ngayong gabi. Yan, okay. Good evening. Magandang gabi po sa inyo lahat. Pero teka muna, excited si Conce. Mga kaibigan, ready siya. Siguro nakatira to ng vitamins. Vitamins na Your Miss Choice. Ayan, ngayon kasama po natin si Conce Bong Alvarez. So, yun, Mr. Excitement to. Siguro may excite ba tayo sa mga malalaman natin? May excite tayo. Hindi ba tayo may scandal nito? Hindi ba tayo may PRCB nito? Hindi naman. Wala namang problema to, no? Wala. Alright, so tuloy-tuloy na tayo. Conce, sino po si Bong Alvarez? Yun yan, like ko sinasabi, no? Pinanganak ako at lumaki sa tahimik na lugar. Sa Quiapo. Yan ako pinanganak. Tahimik pala yun? Murillo, dyan sa Mendoza. At dyan ako nag-aral ng elementary sa Culinario Mabini Elementary School. Sa Quiapo rin yan. At nag-high school naman ako sa University of Manila. At nag-college sa San Sebastian College na sakop din ng Distrito 3. So talagang buhay ko Manila talaga. Dyan ako pinanganak at lumaki. Pero ang aking mga magulang ay parehong Ilocano. Ang tatay ko is from Bigan, Ilocos Sur. Ang tatay ko is Esteban Molina ang nanay na Alvarez. Ang nanay ko naman is from Angat, Bangen, Abra. So Ilocana rin. Felipa Bayabos, Beleno naman. So pure-blooded Ilocano ko, pero born and raised sa Quiapo. Malenyo. So certified Batang Quiapo. Quiapo. Certified na certified. May tatak, may legit pa. Yes. So, Conce, paano ka napunta sa sports? Ay, simula nung elementary pa lang ako, yung 18 pesos na miscellaneous, ay libre ako kasi track and field ako. High jump, long jump, pati shot put, pinasok ko yan. So, hindi itong basketball? Hindi, yun nagsimula. Tapos captain ball ako ng volleyball nung elementary ako. At nung high school ako, ayan na, nung sa UEM ako, ano na ako sa basketball, nag-concentrate na ako. Pero elementary pa lang ako, naglalaro na ako ng basketball. So alam mo na sa sarili mo na? Oo, so nung high school ako, scholar ako sa UM. Wow. So nung college naman, kinuha ko ng San Sebastian. So madalit salta, kahit pa paano, natutuwa sa akin magulang ko kasi elementary to college, talagang libre ako sa tuition fee dahil sa sports at may allowance pa. Sa tuwan-tuwa yung mga magulang ko sa akin. Diyan ako hanggang RP team na ako noong 1986. Member na ako ng RP National, RP Youth. Noong 1986 Asian. Yan ginawa rin sa Rizal Memorial. Kung natatandaan nyo, silver medal tayo noon. Wow. 1986. At noong 1987 naman, member din ako ng RP National Team. Gold medal naman tayo sa Indonesia. Wow. Ng Southeast Asian Games. Dami palang achievement ni... Konti na nakakalam yan. Sa madaling salta, 3 years ako nag-serve sa national team. 86, 87, 88. And then noong 1989, nag-PBA na ako. Ganun pala yung jump noon. Yes, oo. Pero yung... So sa PBA, gano'ng kahaba yung... Ay, matagal. 14 years ang total ko sa PBA. At naglaro din ako sa kabilang liga. Naalala niyo yung NBA, yung Metropolitan Basketball. Yes. Yung sa ano yun, ng ABS-CBN. 3 years ako doon. So total naka 17 years. Matagal din. Na pag ganun, palipat, balik ulit ako ng PBA. Nawala ako ng 99, 2000, 2001. Nag-ano ako, nag-NBA, tapos bumalik ako ng 2002 sa PBA. At noong 2004, kung naalala niyo rin, naglaro ko ng 6 months sa professional sa States America. USBL, United States Basketball League, na nag-champion kami doon. Kasi ang coach ko si Daryl Dawkins. Si Daryl Dawkins, sumira ng board ng ilang beses sa NBA. Kaya kung nakwento ko sa kanya, hindi siya naniniwala dahil nung RP team kami, nung naglaro kami sa Taiwan, kung naalala nyo, nabasa nyo, nakabasag din ako ng board pagtangko. Nabasag yung board. So kinikwento ko sa kanya, kay Coach Daryl,
Parang akala niya nagbibiro ko. Akala niya siya lang. Yes, mate ko lang eh. So ano pong feeling pag nakakabasa kayo ng board? Actually, ano yun, sa totoo lang, natapat lang sa akin yun. Kasi at that time, ang player ng US, sila Sean Kemp, AJ English, sila Spencer, puro mga NBA caliber, ang lalakas talaga mag-dunk. Natapat pag-dunk ko, dinoboy pump ko, nabasag yung board. Nakakatakot actually. Siyempre. Kasi baka bumagsak to eh. Bumagsak sa'yo. Yung may babagsakan sa So yun ilalim. yung tapos ng laban, basag na yung board. Pero yun ang isang experience ko na hindi alam ng marami, na na-experience din ni Michael Jordan. Si Michael Jordan, nakabasag din ang board nung college. So yun ako, experience ko na nangyari sa akin. At nung high school naman ako, kwento lang ko ng konti. At the age of 14, nag-i-import na ako kung saan. Nung 14 anyos ako, nag-import ako sa Bicol. Yan kay Mayor Padilla, at tatay ni Senator Robin Padilla. Import ako dyan sa Jose Panganiban at 3 months ako dyan, buong bakasyon, ganyan. Diyan ako talagang na-develop. Naasa. Tumaas yung tantal. Pagbalik ko sa Manila, nagdadak na ako. Kaya nung nasa UM ako, 1986 ng January, nag-record ako ng 56 points sa high school. Wow, taas na. 56 points, so na nakakatuwa kasi nung time na yun, nung nasa UM ako, hindi naman sa pag-ano. Ako lang yung tunay yung edad sa team namin. Opo. Kasi usindayan nung araw. Usindayan. Hindi nagde-declare Yung ng mga teammate ko, totoong edad. nasa ilalim ng dagat yung mga birth certificate. Hindi makikita. Kaya nakakatuwa kasi ako lang tunay edad, nakagawa ko ng 56 points. At nagdadak na ako noon. High school pa ako. Kaya lagi ko sinasabi sa mga bata, 5'8 pa lang ako, nagdadak na ako. So yun mga experience ko, nakakatuwa. At nung college naman, nag-record din ako sa NCAA ng 53 points. So grabe din pala yung training mo. Grabe. Grabe yung training. Bata pa lang si Coach, patak na sa Oo, paglalaro. sobra. Oo. So yung ginagawa mo nun, malaking tulong yun sa pamilya mo. Ayun O naman. kasi syempre, lahat. High school pa lang ako, baliktad. Nung high school ako, pag uwi ako ng bahay. Kasi minsan 3-4 na ligang labas na nilalaro ako. So minsan nakakauwi ako ng 3,000. Malaking bagay. Isang araw. So malaking pera na yun. That time. Yes, so tuwa tatay ko kasi pag uwi ko, binibigay ko sa kanya yung kalahati pa, pang inom mo. Tuwa tatay ko. Suportado. Dapat pala nag-basketball tayo dati. No? Siya na binibigyan ko nung high school ako. Isipin mo, high school ako. At nung 1985, nung nasa San Sebastian ako, nung first year college ako sa Base, nag-champion kami noong unang taon ko. Kasi lagi seko ng San Sebastian sa Letran. So pagdating ko, nag-champion kami. Noong 1985 pa lang, hindi nila alam na noong 1985, sumisweldo na ako ng 8,000 a month sa Magnolia. Kasi noong araw, 3 years ka muna sa college bago ka maglaro ng PBL. So 8,000 a month. Malaki nung time na yun. So parang 8,000, huwag ka lang pupunta sa ibang team. So Kumbaga hinawa ka na po talaga kayo. Yes, for the first, yung unang 3 years ko yung unang 3 taon ko sa San Sebastian, na wala pa ako sa PBL, sumisweldo na ako ng 8,000 a month. Inaalagaan Sa Magnolia. Sa Sa madaling salta, ang tagal ko na talaga sa San Miguel. Yan ang team ko talaga dahil 1985 pa, Magnolia na ako. Hanggang 1987, 88, naglaro na ako ng Magnolia sa PBL. Hanggang nung San Miguel nga ako nung 1995, nag-San Miguel ako. At nag-Ginebra din ako nung 98. So, siguro kulang ko rin sa San Miguel, kulang 10 taon din ako naglaro sa under San Miguel. Tagal din. No? Pero that time na you're on shining track, dumating din ang punto ba nagkaroon ka ng ups and downs sa buhay? Ayun, hindi naman nawawala yun. No? Hindi naman nawawala. Unang-una, yung mga injuries, siyempre dumarating. Pero yung mga injury kasi, madaling basta masipag ka lang mag-ensayo. Nakakabalik ka. Actually, noong 1990, championship namin ng Pure Foods, best of 5, unang 2 laro, best player ako, panalo kami. Isang game na lang, champion na kami. So dapat ako ang finals MVP. Akalain mo na putol yung Achilles ko sa third game. Talo kami sa third game, sa 2-1. Yun yung unang history na 2-0 na, natalo pa. Na-history kami ng Pure Foods, pero wala ako doon. Hindi ako kasama sa history dahil injured ako noon. Yun, na-injured ako, then kung matatandaan nyo, lahat na na-injured ng Achilles, lahat na naputol, wala na nakabalik. Pero ako in 6 months time, pagdating June pa lang, nakabalik ako. Si team ko, takot na takot kasi dak ako ng dak na naman.
Same conference, third conference, kalaban namin ng Ginebra. Ang import nila that time, si Wes Matthews. Nag-champion kami. So nakabalik ako kaagad ng hindi ganun kahirap. So ano lang yun, 6 months bumalik ako. Tapos same conference, champion kami. Tapos nag-finals MVP ako. Delikado yun, Konsi, yung injury mo na. Delikado, pinakamahirap na injury, ang Achilles. Yung Achilles, katulad ni Kobe Bryant po ba? Yes, pwede kasi maputol ulit. Kasi pinagdugtong lang Ako, pinagdugtong na lang eh. Yan yung nagpapagalaw nagpapagalaw. Pinagdugtong, naputol, pinagdugtong. Hindi pwedeng ganyan, kailangan pagpatungin. So medyo parang So, parang may effect ba sa katawan natin yan? Pag ay, hindi na control? actually, okay na ako. Nalagpasan ko na kasi hindi na bago yung talon ko. Tumas pa ako tumalon eh. Nasa tao. So may dumarating talaga sa ganyan. So ganun din sa buhay. Hindi ko maiwasan. Sa buhay natin. Bisa nangyayari talaga. Kasi ako narating ko kasi talaga yung peak ng career eh. Inabot ko yung maximum na sweldo sa PBA. Pag sinabi mo maximum at that time, maximum is 500,000. So it was your dream talaga na to be one of the best? Pero siyempre, lahat, di ba, tatapos talaga eh. Kakatumatanda tayo, kakaigit tayo. At minsan, di mo isipin na sabi ng ganun, pag medyo lumis ka lang sa buhay, yung mga biyaya, binabawi rin ng Panginoon yan, nawawala yan eh. Kasalanan natin eh, kasi biblically speaking, sabi nga sa Biblia, sa awit 15:1, sabi nun, siya lumalakad na matuwid at gumagawa ng katuwiran sa kanyang puso, ay hindi makikilos kailanman. Eh, hindi ako tumuwid eh, place ka. Ayan. Ang nangyari, paano na nangyari sa buhay ko? Ay, dumating din ako sa lagapak talaga. Dumating ako sa maniwala kayo hindi halos kahit 100 pesos wala ako eh. Kung may 100 pesos man ako, iniisip ko, pagkakain ko pa o pagkapangiinom ko eh. Sa bagay. Ganon. So, pag iniisip ko yun, paulit-ulit, parang hindi ako makapaniwala. Ano nangyari sa akin? Natotoo talaga kasi wala eh. Sabi nito, ngayon, nung tuwan-tuwa ako kasi alam mo naman ako talaga maka-Europe, talaga ako eh. Dahil ko dinadasal talaga. Hindi sa pag-ano. Kaya yung sinasabi na sana bumalik si Yormis ko sa pagkamayor ng Manila. At sabi ko sana, may awaan Diyos. Wadi niya ako at nang makapaglingkod, So pangarap, isa sa mga dream mo to, na si Yorme bumalik? Eh, so lagi ko sinasabi yan. Lagi ko sinasabi sa ng tao yan. Sana bumalik si Yorme. Sana kuhanin niya ako sa So you're planning already? Sa sports. Sa sports? Sa sports. Para makatulong naman ako. May share ko naman yung talento na pinagkaloob sa akin ng Panginoon. Doon sa mga, actually, hindi doon sa mga anak, sa mga apo na eh. Diba? Sa mga apo na ng mga kasabayan ko eh. Kaya, ayun, awa ng Diyos. So, talagang answered prayer. Dahil bigla akong tinawagan ng aking kaibigan na malapit din kayo. So, common friends. So, pwede naman natin i-mention yung mga common friends. Yes, so, si Jerry Tubera. Si kilala niyo Tata Jerry. Tata Jerry. Pare, ganun ba? Sabi ko, o sige, tuwa talaga ako. Dahil ito nandito ngayon ako. Na sana, naniniwala naman ako talaga. Siyempre, si Yorme talaga, walang talo, walang kano. No? At sana, kung loobin ng Panginoon, kung ano man ang pagkaloob sa atin talaga, tatanggapin natin na maluwag. Gano'n. Siyempre. So ito, long-time plan mo rin na pumasok sa public service? Yes, so kasi ako talagang ko eh. Batakya po ako talaga. Tatay ko sundalo. Ang sweldo na sundalo, hindi kaya bumuhay ng pamilya sa totoo lang. Nung araw That's the real truth. Yes, wala. Napakalit na sweldo. Kaya nga nung elementary ako, nagtinda talaga ako ng dyaryo. Elementary ako sa Quiapo. Kaya kilala ako, batang kanyo ako. Yung underpass nung araw, pagkasimbang gabi, may kipag-away ka dyan kasi unahan sa paglatag ng dyaryo dyan. Dahil pag diyan ka naglatag simbang gabi, ay pag uwi na galing simbay mga tao, ubos yung dyaryo mo. Na-experience ko yan. Ginawa ko yan. Hindi yan kwentong barbero. Hindi. Talagang ko yung tipong batang lady. Batang kalsada. Batang kali talaga. Tutulog ako sa yung mga kulahan ng mga kapitbahay ko. Naku, Diyos ko po yung kulahan ni Aling Luding sa amin sa galit na galit dahil nayuyupi na dahil doon ako natutulog sa yero. So na-experience mo rin ba yung mga pambubuli ng mga kasama mo? Ay, oo. Lalo nung bata ako, lalo especially yung sabi ko sa'yo, nagsisimula ako sa basketball. Siyempre, hindi mo maiwasan. Mga kalaro ko, mga sputnik eh. Sa bagay po. Oo, totoo yun. Gagaling dahil magaling sa amin.
nagsimula ako sa basketball, sabi ko kasi, ako yung pinaka-awkward, ako yung pinaka-bobo sa team. Talaga nagpursiga lang talaga ako. Diba kasi, sabi ko kasi, kwento ko yung unang laro ko sa paligan ng mosquito ko, minsan lang ako sumut sa kalaban pa. Hindi ako ng bola. Sinut ko sa kalaban. Sinut ko dahil, akala mo score pa lang kalaban. So nangyayari talaga yun. At nagpursige naman talaga ako. Kasi siyempre hilig mo eh. Sabi nga niya. Kaya totoo kay Yorme kasi lagi yung sinasabi, God first, totoo talaga eh. Biblically speaking, Mateo 6:23. Nakalagay talaga doon. Seek it first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added to you. Pag inuna mo ang Diyos, sabi mo siya, lahat ng pangarap mo sa buhay, sabi, and all these things shall be added to you. Lahat matutupad. Walang kaduda-duda. Kayo lang pala sikreto. Unahin mo ang Diyos. Lahat ng gusto mo. Hindi ako nag-ano, totoo yan. Talagang yan ang sikreto. Which is sikreto ni Yorme. Kaya una ang Diyos. Di ba? Una ang Diyos. God first. Like, God first. Bilib ako sa ano niya eh. So, nung nasa inner core ka na, or that time na pinatawag ka na ni Yorme, pinatawag ka na ni Yorme that time. So, anong unang sinabi ni Yorme sa'yo? Yun nga, nagulat din ako. Kasi, sa totoo rin naman, si Yorme kasi nakasama ko rin. Yung unang takbo niyang vice mayor, no, kung di ako nagkakamali, 2019, 7 yata, 1997. Ay, 2007, noong unang takbo niya, magkasama kami yan kasi nangampanya siya. Kasama kami naglalaro ng basketball. Ako yung import nila, mga artista kasama. Noong time na yan, nandiyan pa si Congressman Asilo. Siya yung nag-imit sa amin lagi. Magkasama din kayo, nakakasama ko na yan. Yung unang takbo niya, nakakasama ko na talaga si Yorme. At nakita ko naman, alam mo siguro yung dinaanan ni Yorme, di ba? Talagang po, di ba? From bottom talaga si Yorme. Diba? From drug to the level kaya na. Kaya talagang bilib ako talaga sa kanya. Kaya tuwan-tuwa ako. Sinabi kala ko nga nagbibiro lang si Jerry. Alam ko nagbibiro. At yun nga, tignan ko ba? Okay nga kasi siyempre, hindi naman ako tatakbo kung hindi kay Yorme. Napakahirap, alam mo sa totoo, napakahirap sa politika. Tatakbo lang ako kay Yorme. Kasi alam mo, nasa mabuti ka. Alam mo, tamang landas. Yes, may tsansa ka. Alam mo, ang laki ng tsansa mo manalo. Pag na kay Yorme ka, totoo naman talaga yun. Hindi natin may tatago yun. Kahit sino siguro tapat mo ay kay Yorme. Basta Manila pinag-usapan. Kahit sino walang tatalo kay Yorme. Hindi pa pinapanganak. Yes, wala talaga. Pinanganak na siguro kasi busy lang. Kahit sino senador pa yan. Yan naman kay Yorme. Kahit sino senador pa. Hindi mananalo kay Yorme basta Manila. Totoo yun. Walang ano. Kaya tuwan-tuwa talaga ako. Answered prayer. Kaya eto, nandito ako ngayon na talagang may awa ang Diyos. So team vampire ka na? Yes, may awa ang Diyos. Team vampire. Kasi hindi ka natutulog maaga eh. May awa ang Diyos eh. Bahagian tayo nung ano ni Yorme. Pagmahal ng tao sa kanya, di ba? Pag nagpagupit si Yorme, hingi ka ng buhok ni Yorme. Tapos ilalaga mo, inumin mo. Baka makuha mo yung buhok. Actually, araw-araw siya nakakasama. Pero pag pinakikinggan siya nagsasalita, hindi ka magsasawa eh talaga. Na-miss ka. Alam mo, sincere. Galing sa puso yung sinasabi niya. At nakikita ko rin, lalo yung mga senior, mga nanay at tatay, no? Nanay at tatay, yung mararamdaman mo yung pagmamahal kayo. Kasi yung tawagin ng lolo, lola, minsan may tinawag akong, Nay, sabi ko, Nay, mas matanda ka pa sa akin. Ay, magpatawag na nanay. So, kasi nasa inner circle ka na ng Yorme's Choice, anong natutunan mo besides sa pagmamahal sa mga seniors? Yun nga. Yung nabago sa sarili mo. Yun nga, nakikita ko kasi parang ano na eh, nakasanayan ko na rin. Parang hinaharap na katawan mo, parang gaang-gaang nang gumalaw, parang gano'n. So how about your first day nun? Talaga ilang ka. Siyempre parang, di ba? Bago kasi iba to, ibang mundo to, di ba? So, ano yun, parang hinahanap na rin ang katawan ko eh. So ngayon, pag di ka na gumalaw? Nakikita ko yung si Yorme, yung talagang kung ano yung gusto ng tao, talagang hinahanap niya, talagang bibigay niya talaga eh. Yung nasa ano, ako naman, paulit-ulit ko sinasabi, saan niyo may pagtalinuhan sa kanila dyan sa konseho, ano. Basta ako sa sports, pag sports pinag-usapan, bundo ko yan, baluarte ko yan. Huwag na tayo magtalo yan. Talagang papagandahin natin ang
larangan ng sports sa Manila. At kung maaari, dumami pa ang... Kasi pagkatapos ko, wala nang taga-Quiapo na PBA player. Wala na. After ko, wala na. So ito yung goal. Wala nang taga-Quiapo na PBA player. Pero ang dami magaling sa amin, sa totoo lang. So yun. Sana meron ulit. At, yung sa sports nakafocus na. Kasi may maganda naman ang program natin sa sports eh. Meron naman tayong para dyan sa sports. So, sana, yun nga, sana may matulungan natin na mapaganda natin, mapalakas. Mas matutukan hindi lang sa basketball. Hindi lang, sabi ko, kausap ko si Prince Gaston eh. Commissioner ngayon ng PSC. Diba? Tsaka si Dick Bachman. Puro mga PBA yan. Teammate ko si Dick Bachman sa RPF noon, tsaka Magnolia. Siya ngayon ang chairman ng PSC. Sabi ko sa kanila yung archery, pwede yan sa amin sa Quiapo kasi marami sa amin magaling sa pana eh. Di ba? Ang dami po pa. Oo, archery, di ba? Kasi di ba dati yun? Sabi ko sa kanila, marami sa amin pwedeng gano'n dyan. Develop, archery. Mas lalong gumaling, no? Oo, kaysa Chef shooter pa rin. Marami, kahit alam mo ba ang bodybuilding? Kasi Diaz, di ba? Kahit sa tabi lang, sa bangketa, pwede ka maglagay Pwede po, totoo yun. ng gym dyan. So this is the goal. Simula mo mula nung bata, mag-gym ka na. Hindi kasi tayo kasi, pananaw natin mga Pilipino, panagbuhat ka, hindi ka lalaki. Hindi totoo yun. Totoo po yan. Hindi totoo yun, ganung kasabihan eh. Talagang nasa, yan. Bukod siyempre, iba rin yung genes, lahi. Pero, sa pagkain, pag malakas ka kumain. Ay, speaking of pagkain, kung tumira ka ba natin ng Star Margarine? Ay, hindi, pero lakas ko kumain. Grabe ako, kaya ko busin sa sinaing. Oh? Lakas. Ikaw na. Grabe ako. Tapos ang ulam, sa galunggong lang. Kanin na. Matipid sa ulam, nagbira sa kanin. Pinakwento ko kay Prince Gaston, nakita kami ni Commissioner. Sabi ko, Commissioner, nung araw kami RP team, dito sa Sports Grill. Paano mo tatalunin yung Korea at China? Kinakain namin, 6 na kanin, ang ulam, galunggong. Sabi ko, nagtataka ako, sabi ko, bakit yung mga Koreano hindi napapagod? Eh yun naman pala, sabi ko, Commissioner, kaya naman pala eh. Tayo, galunggong ulam, sila bulgogi. Puro baka. Talagang hindi mo tatalunin yung mga yan. Oo, siyempre. Kaya nauso na rin. Nauso na rin sa atin, meron na tayong nutritionist sa pagkain. Marunong na kumain mga Pilipino. Nag-upgrade na. Healthy na. Dati kasi, wala talaga. Almusal natin, tuyo, saka fried rice. Kalaban mo yung mga input, tataka ka, ba't yung input lalakas? Tanong mo, bro, what did you eat? Steak and egg. Steak and egg tuyo. Paano mo tatagal doon si steak and egg? Totoo yan. Yes. Kaya gusto mo tumangkad ang bata, pakainin mo ng pakainin ng steak. Pero huwag na may steak na mamahalin, mga iwa-iwa baka lang sa palengke. Ihaw mo yun. Tapos, banat, gatas, pagkising, gatas lang. Tignan mo, lalaki ang bata. Si Michael Jordan, 5'8 lang ang tatay. 5'7", 5'8 lang ang tatay, ba't lumaki 6'6"? Sa kinakain niya. Yung mga PIL-AM na player natin dito sa PBA, pag tinignan mo yung mga tatay nila, liliit. Napunta na Amerika, pagbalik dito, ganti na. Sa bagay po, yung tatay po ni Kai Soto, maliit lang. Hindi, malaki yun. 6'8 yun. 6'8? 6'8 din natin ni Kai. Pero yung iba, yung mga PIL-AM, yung mga laking, Kai dito yun eh. Yung mga laking Amerika, pinanganak doon sa States. Nanlilit na naman. Pagbalik dito, magugulat ka, lalaki. Totoo yun. Sa pagkain talaga. Okay, short na natin. Content short na natin. So, kasi yun yung goal mo, na mas palakasin pa ang sports sa lungsod ng Manila. Yes, so, besides sa goal na yun, ano pang pwede mo idagdag? Siyempre, kasunod na nun. No? So, alam mo naman, sabi ko lagi, ako na ano rin ako sa bisyo. Ang kasunod kasi, alam mo ang basketball, hindi lang ang basketball, lahat na sports, therapy sa buhay yan. Alam mo pag nasa court ka, yung 2 oras mo nasa court ka, ang focus mo nasa laro lang eh. Nakakalimutan mo lahat. Kahit problema sa bahay, basta nasa court ka. Yan ang pinakamagandang therapy sa tao. Yung basketball. So, parang refreshment. Kakala nilang ang basketball hindi ginagamitan ng utak. Di totoo yun. Siyempre. Ginagamitan mo na paano mo lulusutan, paano mo babantayan itong pagkagaling-galing na player. Nag-iisip din ng mga player. Kala na nila yung utak sa paa lang eh. Kasi yung basketball. Pero sa totoo, pinag-iisipan din ng sports. Kaya laking bagay talaga ng sports.
pinakamaganda talaga yung sports na gawing libangan ng bata, ng mga bata, para makaiwas sa bisyo. Malilibang ka eh. Yan. Saka yung bata po kasi ngayon, puro gadget na lang eh. Ako, Mas maganda po ngayon talaga kung sports ang may pupush rin natin. May sports naman eh. E-sports. Oo, E-sports. kaya dapat talaga i-ano natin sila ulit sa sports. At mangyari yan. May awa ang Diyos, mabalik na si Yorme ulit next year. Diba? Sa Manila. So, Claim na. Ano man na mangyari? Yes. Claim it. Ano man mangyari sa atin, sa akin. Isa tutulong talaga ako sa sports sa Manila. Yan lang ang ano ko talaga, yan lang talaga gusto ko kasi malapit na rin ako mag-senior. Sana all. Gusto ko naman. Makatanggap ka na ng ID card. Gusto ko naman. Sana all. Bago man lang, kaya ko pa kasi. Kaya ko pa magturo. Kahit pa paano, makatulong pa. Actually, fit na fit pa eh. Kaya ko pa eh. So, gusto ko ba habang pag si Conce naka-pwesto na. Babalakas pa. Baka mga vlogger gawin niya ng turuan ng sports, di ba? Di na kami mag-sports na tayo. Hindi malabong mangyari yun, di ba? Posible. Marami tayong matutulungan. At, bali mo, magugulat sila. Dami mapipili na mga bata Maynila. Actually, may team tayo sa FPBL eh. Yes. Di ba? Pero gusto mas makita sana yung mga player natin talaga, puro taga Manila. Totoo. Kasi dami. Alam ba, Alvin Patrimonio, Jerry Cordillera, puro mga batang Paco yan, mga batang District 5 yan eh. Si Jerry, taga Singalong. Si Alvin Patrimonio, taga Paco. Di ba? Sila Onchi de la Cruz. Ang dami sila, Ponly, mga batang Tondo yan, dami. Ang dami magaling sa Manila, kaya mo magbuo ng isang team sa Manila, sa totoo lang. Totoo. Di ba? Hindi mo na kailangan kumuha pa sa So kasi sa ngayon, kasi parang napapansin ko yung sports, hindi na masyadong natututukan eh. Yes, so... Nawawala. Ngayon yan, darating tayo dyan. Darating tayo dyan pag yun ang hihilingin natin ngayon. So, Consejal Bong Alvarez, a message to all the people of District 3. Ayun niya po, muli, yun nga sinasabi ko lagi. Ito talagang answered prayer sa akin na kinuha ko ni Yorme. Kaya talagang ano ko sa kanila, yun talagang kumakatok sa mga puso ng mga taga-Distrito 3 na sana papasukin nyo kasi sa mga puso nyo ito, hindi naman palabas yan. Makakaasa kayo, makikita nyo talaga pagdating ng tamang panahon, maisishare ko yung talento pinagkaloob sa akin ng Panginoon. Sa mga anak nyo, sa mga apo nyo, sa mga darating pa, talagang tututukan natin yan. At pangako, makakatulong ko na malaki sa inyo mga apo at anak. Kaya sana magtulungan tayo at unang-una, siyempre, dapat ibalik natin si Yormisco para everything is under control. Okay lahat. At makakaasa po kayo. Dito lang po ako lagi. Ayan mga kaibigan, magandang gabi po sa inyo lahat. This is Channel Legend, Boss ng Bayan. At kasama po natin ngayon ang ating pinakamahal na sa Distrito 3 ng Yorme's Choice, Consejal Bong Alvarez. Yes. God first. Salamat, Manila. God first. Yun. Salamat po sa time. Ito po yung time na team bumper naman tayo. Conse, thank you.